Pinuligsa ni running priest Father Robert Reyes ang ilang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng kanyang pananampalataya at pamumuno sa Senado sa paglulunsad ng bagong ecumenical faith group na Kingdom Keepers. Ginit ni Reyes na di dapat gamiting pangkatwiran sa mga posisyong pampolitika ang Biblia. Sa programang memo ng BNC, kinwestiyon ni Father Robert ang ilang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang pananampalataya habang pinaglalaban ang kanyang posisyon bilang Senate President. Ayon kay Reyes, mapanganib ang paggamit ng Kristyanismo bilang bahagi ng political agenda o pagsulong ng pansariling interes. Anya, ang paggamit sa Biblia ay hindi otomatikong patunay ng katotohanan o katwiran. Na-infect na ang bansa natin yung sa tinatawag ni CJ Sereno na performative Christianity. No, performative Christianity. You use Christianity to justify behavior, to justify performance, and you say something, you do something, and then you add scriptures as if your performance is acceptable, is legitimate. Pero you do not, that's a wrong use of scriptures. Christianity is not performance. Para kay Reyes, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa mga simbolo o pahayag, kundi sa pagiging tapat sa mga aral ng Diyos at sa pagpapakumbaba sa harap ng taong bayan. Kaya nga, sabi sa statement namin, it is a presumptuous blasphemy to say that God does not doubt me. We don't presume the opposite, that we are not sinners, that we are worthy 100%. I'm sorry, Alan Peter, I cannot see how you can presume to be sinless and how you can presume to be worthy before God. Before your people see your so many sins and your unworthiness to be where you are right now. Samantala, naniniwala rin si Reyes na hindi lamang politika, kundi pati salapi ang nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa ilang religious groups. Kinwestiyon din ito ang moralidad ng ibang mga religious leaders na nagiging dependent sa mga pabor o benepisyo mula sa mga politiko. Father Robert, nabanggit po ninyo na may mga pastor na nagagamit. Yung grupo ho ba ninyo ay may efforts to reach out to these pastors para hindi po sila magamit sa politika? It also applies to the Catholic Church, to the Protestant churches. Politics has divided us. But ito rin natuklasan ko rin. Behind the politics of division is the politics of money. Kasi there is money involved na yung mga pastor, mga pare, mga obispo ay pwedeng bigyan ng politicians ng pera. At pag nabigyan po ng pera, we become blind to the sins of our benefactor. This is really a word that my Protestant evangelical friends would always use. It is an abomination, di ba? Na yung mismong mga church leaders, moral, spiritual leaders, become corrupted by politicians. Iginiit ni Reyes na dapat manatiling malaya ang mga simbahan at mga faith leaders sa impluwensya ng politika at salapi. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.